Nakatulong po ba itong Sir Greco, krisis natin sa langis sa paghahanap ng accountability ng pamahalaan o natabunan na po yung issue ng korupsyon? Papalit po itong pananagutan sa mga aksyon na dapat pong i-provide ng gobyerno? Opo, I think ito pong nangyari sa Middle East na hindi naasahan ng lahat. It's a global crisis that has to take precedence dito po sa problema natin. Not saying na dapat pong kalimutan, pero dapat ibigyan ng priority like security, military security. What if China decides to get into war? Proximity at ang problema sa West Philippine Sea has to be addressed. Well, definitely, obviously the Philippines has no way of fighting the kind of warfare that is being conducted now by the US. And, hindi pa lumalabas ang China. Hindi pa lumalabas ang Russia. Hindi at yung pinag-iinitan ng US, yung mga bases ng pinag-iinitan ng Iran, ay yung mga bases ng US sa iba't ibang bansa, gaya ng Dubai at mga karating na bansa. Now, itong pagsasama ng suporta ng China sa Russia at Iran can suddenly shift towards the West Philippine Sea. So, the Philippines has to prepare, has to be ready for it. I don't think we can be ready as much as we want to be. So we have to exhaust all diplomatic ways and protect our territory without getting into war. So, ibig sabihin, huwag tayong sumali sa away ng mga malalaking bansang yan at itulak natin ang peace. Subalit, nakakadagdag po ang problemang ito dahil meron ng gera, tapos corruption pa ang issue rito sa Pilipinas. Walang pera ang tao, ang taas ng bilihin. Pati po ang gobyerno, delayed na bayad. Yung po reklamo ng mga contractors sa negosyante ngayon, delayed ang bayad ng gobyerno mismo. Tapos, we see government trying to raise funds. Dito, last week, I saw a memorandum na mayroong plano ang LTO na sumingil o magbigay ng 5-year advance ng registration. So, ibig sabihin, kukuha nila ng advance yung rehistro. So, yung motorista ay wala babayan ng value. So, ibig sabihin, government is trying to raise funds. So, walang pera. So, ang laki na talagang problema dahil ba't tayo wala ng pera? Because napunta sa flood control. So, while we are facing this danger sa gera, itong problema sa pagtaas ng gasolina, itong problema sa pagtaas ng pagkain, ang pagkain po tataas ng, sir, doble na ang gasolina ngayon. Ang crude ata, nagsimula na 60 pesos. 2 weeks ago, ngayon ata, umaabot na ng 112, 120, 105. So, asahan natin na tataas na lang ang presyo ng bilihin. So, paano ito sasagutan ng gobyerno? Seems like, hanggang ngayon, nahanap ko ang kanilang sagot. Ang sagot ng gobyerno sa gera ay ayuda. So, nakulang naman. I mean, lahat gumagamit ng gasolina, hindi lang naman mga motorista o mga jeep drivers, tricycle drivers. Yung mga tao na trabaho, puro gumagamit ng gasolina yan. Mga trucks, gumagamit ng gasolina yan. So, anong solusyon ng gobyerno? I'm yet to see. Kasi yun yung problema sa flood control, imbes na punta sa food security, sa military security. So now, bulat tayo na dahil may gera, and we need money, and we are insecure. National security is really threatened in all aspects, politically, militarily, economically, pati food security under threat.
So, government is really facing a very big problem and mukhang wala ko silang solution. Hindi ko pa, I hope meron, pero si Yusek Claire denying na there is a crisis. Pinagloloko pa tayo na pinaghihiwalay yung krisis sa langis sa krisis sa presyo. Hindi mo naman ang paghihiwalay yun. So, blatantly niloloko, pinagsisinungalingan ng tao. If you deny the problem, this only shows that you have no solution to it. Kaya yun ang problema po natin ngayon. Ginawa kanila lahat ng pera at kapangyarihan. Hindi naman nila kayang i-supply at ibigay ang sagot. I think, the local governments and especially those who can must take the lead for their localities, hindi lamang ayuda, pero especially sa probinsya, yung mga habang wala pang gera dito, sa Harinawa, wag naman pumasok, pero habang wala pa, magtanim na po para merong pagkain ang mga tao, maglagay na ng mga warehouses where we can save up grains, food, dry up foods, so that pag nagkaroon ng crisis, merong kakainin ng tao. Number 2, kailangan i-organize po ang ating mga kalalakihan at pamilya para alam natin ang gagawin natin, organisado tayo. Sakaling magkaroon ng gera sa Pilipinas, how do we defend our family? Where do we go? Ano ang struktura? Sino masusunod? Who will organize? Kasi siyempre ang papasukin yan kagad yung mga control centers dito sa metro cities, yung mga military facilities, yan po ang papasukin yan. So, ang depensa po niyan ay families must spread out and go to the farms, go to the mountains. So, may transportation, hindi ka nalilipatan. Dapat ngayon pa lang may pagsasanay na ginagawa ang ating pamahalaan. Para lang alam, at least yung para lang alam ng mga tao kung anong gagawin. So, napakalaki yung bagay na dapat ang local government, I hope kaya ng ating pamahalaan, pero kung hindi, the local government must step forward in dealing and in looking at these issues as well. At the same time, while Sir Grex? wag bitawan yung Sir, yung issue ba ng korupsyon, no? Yun ba'y makakalimutan na? Magda-die down na ba yan? Dahil may issue ng hinaharap na naman ngayon ang Marcos Jr. government. Do you think the people will forget the issue po ng flood control? Ngayong mukhang ang mas trending ngayon na issue is yung oil crisis. Or konektado po itong dalawang issue na ito? Tama po yan, MJ. Konektado yan. Ayaw kalimutan ng Pilipino, pero syempre pananalangin ng gobyerno na makakalimutan na at matakpan. Pero hindi makakalimutan ng tao yan dahil tandaan natin kaya tayo walang pera ngayon dahil sa korupsyon na ginawa nila noon. So, yun po. Sana na ibili ng mga pagkain, post-harvest facilities, nakapaggawa ng mas marami ng infrastruktura para mayroong makapagtayo ng maraming trabaho sa Pilipinas pero napunta sa flood control. Kaya hanapin pa rin po ng Pilipino yan habang pinaprioritize yung safety and security ng pamilya. Opo, lalo pat nagdeklara na po ngayon Sir Greco ng State of National Emergency. Ang number 1 po sa makakapagsalba sa ating kinahaharap ngayon na hamon ay pera. Na perang sinisingil naman na involved, perang hinahanap doon sa mga issue ng korupsyon sa flood control. Sir Grex. Yan, balikan natin mamaya. Go ahead, man. Sige sir. Go ahead sir, yung inyo pong sagot.
No, I was just saying na yes, there is a state of national emergency na ating kinaharap. Ito nga nakakapagtaka, bakit si Claire Castro ay dinideny pa? Alam mo, MJ, public office is a public trust. At ang pagsisinungaling sa taong bayan is a serious offense. Pwede siyang kasuhan dyan, tanggalin dyan, at sampahan ng kriminal na kaso. So, si Claire talaga, hindi nakakatulong. Ibig sabihin, hindi nakakatulong, nakakatagdag pa sa problema. Pero mo, buong mundo sinasabi niya na may crisis. Sabihin niya walang crisis. So, dapat, sa totoo lang, people should call for your resignation. Dahil, wala na, nasa iba ng utak at harapan ako magsinungaling sa taong bayan. I mean, kung sasabihin mo walang crisis, ibig sabihin walang problema. Kung walang problema, di walang solusyon. Obviously, wala silang solusyon. Opo, lalo pat napakadami po ng mga issue ngayon sa pamahalaan na dagdag pa itong mga hamon sa ekonomiya. Ito pong krisis natin, Sir Grex, dumating ito, di ba, kalagitnaan ng administrasyon ni President BBM. At mismo yung mga taga-probinsya naghahanap ng hustisya dito sa issue ng korupsyon sa flood control. Tama, MJ, hindi mo makakalimutan ng tao yan. In fact, nag-aabang lang ng eleksyon ng mga tao para paltan silang lahat. Especially rito sa pang-iipit na ginagawa nila kay Sara, kay VP Sara, pinipilit nilang impeach, bagamat, katakataka, pinipilit nila na impeach si Sara because of the 125 million pesos confidential funds allegedly, gusto lang bisigaan. Pero ayaw naman nila, tabubulag-bulagan sila sa issue na 4.5 billion pesos na confidential funds ng Pangulo, 1.2 trillion pesos na flood control ng Kongreso. I mean, if they are accountability and we are for accountability, bakit nila sinisentrohan lang ang isa? Dapat imbestigahan nila ang lahat. And secondly, ang COA nagbigay na po ng clearance sa 125 million pesos. So, talagang pinupoliticize nila. And alam po ng tao yan, kaya hindi makakalimutan. In fact, kung ngayon ang eleksyon, panalo na si VP Sara. So, yan po. And I know, and let's pray na 2028, itong issue ito ay singilin sila. Dahil taong bayan na lang po talaga ang makakapagbigaw katarungan ultimately sa mga pang-abuso at korupsyon ng pamahalang ito by changing them in 2028. Opo, sir, wala pa po aksyon ang administrasyon sa issue po ng oil excise tax at nakahanda na po yung batas para po papirmahan sa Pangulo pero mukhang wala pa yatang update. Ngayon, marami po nagsasabi ng mga motorista na dapat aprubahan na yan dahil singil kayo ng singil ng oil excise tax. Wala naman daw resulta yung buwis na pupunta lang daw sa korupsyon. Yun yung tumatak sa issue ng mga motorista dahil nga wala pa nga ang hustisya yung flood control investigation, Sir Grex. Tama po, tama po. Marami pong ayaw na magbayad ng buwis, especially katulad ng mga excise tax na inalo na ngayon, nagtataasan ng bilihin, nagtataasan ng gasolina, mahanap ang lahat ng tao paano maibabawasan ng presyo nito. Tapos, nagbayad ko na ng buwis na nakawin naman ng mga kongresista. Tama lang po yung panawagan na yan. Na itigil ang pagbabayad ng buwis at panagutin muna at ibalik yung mga perang ninakaw. That is a valid cry pero ang problema natin, itong presidential system of government natin, talaga magtitiis ka ng 6 na taon bago mo matanggal ang isang masamang Pangulo. Kaya hindi na talaga bago ito. Kaya itinutulak ang federal and parliamentary form of government ang pagpapalit ng sistema. Dahil kung tayo ay federal, the impact of this war will not be as hard. At kung tayo naka-parliament, matagal na matanggal yung pinuno ng pamahalaan dahil sa skandal ng pinasok nila sa flood control. Pero dahil tayo presidential system, ito, mag-aantay tayo ng 6 years at makikipaglaban tayo sa napakahirap na proseso ng impeachment. Yun po.
Alright, maraming salamat po ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, si Chairman Greco Beleca.